Ito ay isang cursed pattern turtle na kahit binala sa sulok ay walang may gusto. Kung ikukumpara sa mga malalakas na beast sa bulwagan, ang cursed pattern turtle na ito ay parang pantukod lang ng mesa. Lubhang hindi bagay sa paligid. Pero sa unang tingin ko pa lang dito, hindi ko inalintana ang lahat para lang mabili ito. Tawanan ako ng lahat at tinawag na tanga. Dahil ang ganitong klase ng espiritong hayop ay walang potensyal. Bukod pa rito, naglalaman ito ng dugo ng sinaunang halimaw. Ang pagpilit ng kontrata rito ay magdudulot ng backlash. Pero ngumiti lang ako nang may pangungutya. Dahil gising na ang aking sistema ng pagbabalik esensya. Kahit anong alagang hayop ay may 100% loyalty. Walang anumang panganib ng backlash. Pag-uwi ko sa bahay, agad kong isinagawa ang kontrata sa cursed pattern turtle. Ding! Matagumpay ang kontrata. Maaaring bumalik esensya bilang blood pattern wild turtle. Agad akong napatigil nang marinig ito. Ayon sa kasalukuyang alam na ebolusyon ng espiritong hayop, dapat ay mag-evolve ito sa jade pattern spirit turtle. Ano bang klase itong pagbabalik esensya? Kaya't binuksan ko ang entry ng system. At tiningnan ang blood pattern wild turtle. Blood pattern wild turtle. Lakas 180, bilis 60, tibay 150, espiritu 80. Nang makita ko ito, sobrang nabigla ako. Ganito ba talaga kalakas ang pagbabalik esensya? Dahil ang evolved na jade pattern turtle ay may 50 points lang sa lakas. Ngayon ay triple ang stats nito sa pagbabalik esensya 150. Bukod pa dyan, may isa pa itong innate skill bilang blood pattern wild turtle. Pagsunog ng dugo, pag ginamit, tataas ng 3 beses ang lakas, bilis, at depensa. Grabe, anong silbi pa ng evolution niyan? Mag-revert na lang. Kailangan kong i-revert ito. Habang ni-revert ng system ang cursed pattern turtle, biglang may lumitaw na mensahe sa GC ng klase. Narinig nyo na ba? Si Wang Hao ng class 2 gumastos ng 1 milyon para bumili ng isang napakagaling na jade scale snake. May lakas daw na umabot ng 70. Ano naman ngayon? Yung kay Liu Xiao sa section natin. Nag-evolve na sa extraordinary 2-star Crimson Flame Fox. Lakas niya 110 points. Mas mataas pa kaysa sa ahas na yan. Ha, oo nga pala, narinig ko rin. Na si Long Chen bumili ng cursed pattern turtle na may 10% deviance. Ha, tunay ng dukha, walang pera pero gustong maging Beastmaster. TSK. Buti na lang hiwalay na kami matagal na. Habang gusto ko sanang sumagot, nag-prompt ang system, extraordinary 2-star blood pattern wild turtle reverted successfully. Kasabay ng tunog ng prompt, isang halimaw na puno ng galit, na pagungang lumitaw sa harapan ko. Ayos ta, sa itsura pa lang, kita mong delikado kalaban, pero hawak ko naman ang system, kaya di ko na kailangang matakot sa backlash. Pagkatapos, sinilip ko ang iba pang features ng system. Bukod sa Revert at Beast Index, mayroon pang Assimilation at Ancient Realm Training Ground. Sa Assimilation, pwede mong makuha ang ilan sa stats ng alaga mo. Pero kailangan ng mental strength na higit sa 50. Ngayon, nasa 19 lang ako. Kaya kailangan kong laktawan muna. At para magbukas ng Ancient Realm Training Ground, kailangan ng 10,000 bayad sa ticket. Mukhang kailangan ko munang kumita ng pera. Kaya pumunta ako sa malapit na Beastmaster Guild. Matapos magparehistro bilang Tier 2 Beastmaster sa front desk, agad akong nagsimulang maghanap ng angkop na trabaho sa job board. Isang training para sa Spirit Beast. Ang agad na nakakuha ng pansin ko. Kailangan ng extraordinary 2-star beast na may mataas na defense. Bayad, 10,000 kada oras. Kung maganda ang resulta, pwedeng pang matagalang kontrata. Ayos ta. Parang para talaga sa akin ang trabahong to. Pero nang sinabi ko sa front desk na gusto kong kunin ito, ningnan ako ng receptionist nang may halong pagdududa. Pala, ilang araw na raw nakapaskil ang trabaho. Pero wala pa ring Beastmaster na nakapasa sa standard ng employer. Kahit mukhang duda siya sa akin, ibinigay pa rin niya ang address ng employer. Di nagtagal, nakarating ako sa isang magarang mansion. Sa paligid pa lang, hindi ko napigil ang mapahanga. Talagang mayaman ang may-ari, kaya pala ganon kalaki ang offer sa trabaho. Ilang sandali pa, dinala ako ng bantay sa training ground. Sa loob ng training ground, ay puro bakas ng dugo. Sa gitna nito, may isang babae na nakatayo. Pagkakita ko sa kanya, napahinto ako sa gulat. Si Su Qing, ang campus belle ng Beastmaster no Shanghai. May laman na 1 milyon ang card na to. Kung mamatay ang beast mo, sayo na ang pera. Pagkarinig ko noon, agad kong naunawaan kung bakit puno ng dugo ang training ground. Hindi ko napigil ang mapabulalas. Walang kupas si Princess Su. Talagang napakagarbo kung gumastos. Bahagyang napakunot noo si Su Qing nang marinig iyon. Kilala mo ako, isa ka rin ba sa Beastmaster no Shanghai? Patay na, hindi ko sinasadyang mabanggit ang palayaw niya. Papaliwanag pa lang sana ako. Ngunit walang pakialam si Su Qing at sinabing,
Simulan na natin. Dumating na rin ang susunod na trainer. At pagkasabi niya yun, may isa pang tao ang pumasok sa training ground. Nang makita ko kung sino siya, napahinto ako. Si Wang Hao. Hindi naman sila gipit sa pera, di ba? Kaya agad kong inalok. Pwede siyang mauna. Ngunit ngumisi lang ng mapanlait si Wang Hao. At agad na tinawag ang kanyang spirit beast. Isang extraordinary 2-star green scale snake. Sa eskwelahan, top 10 siguradong pasok ang beast na ito. Pero tila nadismaya si Su Qing sa nakita. At tinawag na rin niya ang kanyang beast. Isang napakagandang 9-colored fox. Ha! 9-colored fox na rank 33 sa Heavenly Beast list. Huwag na nating sayangin ang oras. Sabay na kayong dalawa, babayaran ko pa rin kayo ng buo. Pumayag naman agad ako, pero si Wang Hao ay namutla sa galit. At matigas na tumangging makipag-team up. Tapos ay inutusan ng ahas na umatake. Pero ang tila malupit na atake ay kayang iwasan ng fox ng magaan na talon lang. Habang umiilag ito, hinampas ng buntot nito ang green scale snake. Pagkasunod na sandali, tumilapon ang ahas at bumagsak sa lupa. Nalaglag pa ang maraming kaliskis nito. Malinaw na malubha ang pinsala nito. Nang makita yun ni Wang Hao ay labis siyang nagalit. Agad niyang inutusan ng green scale snake na gumamit ng skill. Ngunit sa sandaling iyon ay takot na ang ahas. Kaya ito ay kumulupot at nanginginig sa sobrang takot. Walang magawa si Wang Hao. Kaya napasigaw na lamang siya ng pagsuko. Ngunit walang pakialam si Su Qing. At patuloy niyang inutusan ang 9-colored fox na muling umatake sa green scale snake. Hanggang sa mabugbog ito at tuluyang mawalan ng malay. Pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, itinoon ni Su Qing ang tingin niya sa akin. Kung ganoon ikaw na ang susunod,